Welcome back sa aking channel. Nagsimula sa edad na siyam bilang batang aktres sa palabas na True Disliit noong taong 1964 at nagbigay pa sa kanya ng kauna-unahang karangalan sa FAMAS bilang Best Child Actress na kanyang ginampanan sa nasabing sine-nobela. Si Rosa Belma Tuason Santos sa tunay na buhay o mas kilala bilang si Belma Santos ay sinilang noong taong November 3, 1953. Siya ay kinasal kay Eduardo Manzano kung saan mayroon siyang isang anak na lalaki na nagngangalang Luis Philip o mas kilala bilang si Luis Manzano. Ang pagsilang ng kanyang anak ay nagbigay ng mahigit na tagumpay sa kanyang karera sa pelikula. Ang dahilan kung bakit tinawag niya itong Lucky. Pagkalipas ng ilang taon, ang kasal nila ni Eduardo Manzano ay nagtapos lamang sa isang diborsyo. Noong kalagitnaan ng dekada 90, naganap ang kanyang ikalawang kasal sa isang mayamang politiko na si Ralph Recto na ngayon ay isang gabinete sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Siya ay binayayaan ng isa pang anak na lalaki si Ryan Christian. Si Belma na nasa late 70s na ngayon ay pumasok sa political arena nang manalo siya sa local elections bilang city mayor ng home residence ng kanyang asawa. Napatunayan niya sa kanyang mga detractors na ang mga taga-showbiz ay maaari ding maging epektibong lingkod bayan. Tinatangkilik niya ang titulong Star for All Seasons ng Philippine movie industry habang patuloy siyang nagniningning sa pag-ani ng higit pang mga pangarangal sa pag-arte at tagumpay sa takilya. Sa panahon ng kanyang kabataan, siya ay halos isang song and dance sa babae sa screen, ngunit pagkatapos na makita ang The Miracle Worker ay pinangarap niyang humarap sa mga tungkulin tulad ng ginawa ni Patty Diok sa pelikulang iyon. Gayunpaman, naramdaman niyang sumasayaw ang kanyang tunay na linya. Talagang hindi ko makanta o makanta ako para lang sa mga fans ko. Gumagawa ng mga pop teen na pelikula ayon sa marka, magkakaroon ba siya ng pagkakataong kumilos tulad ni Patty Diok sa The Miracle Worker? Ang mga love teams doon ang gulong ng teenage super stardom. Sina Belma at Edgar Mortis ay isang premyong pares ng mga gulong. Binuo ng Nora Terzo Tandem ang karibal na pares ng mga gulong. Ito ay isang walang katapusang siklab na lahi. Sinabi ni Belma na sa panahon ng kanyang Bubot Mortis phase ay gumagawa siya ng maraming pelikula ng sabay-sabay. Hindi maiwasan, dumating si Bubot Mortis upang ibahagi ang higit pa sa spotlight kay Belma. Siya ang una kong boyfriend, kahit nang sa amin ay hindi higit sa papilab. Mabait siyang tao, napakatalino. Sa katunayan, hinala ko na ang mga idea sa Going Bananas ay halo sa kanya. Hindi namin pinag-usapan ng kasal. Kami ay isang kupunan sa loob ng halos 5 taon. Tapos, nagsulo ako ng mag-movie. Pero lumipas lamang ang mga panahon at hindi na nasa publiko ang mga dahilan ng kanilang hiwalayan ng multi-awarded director at actor na si Bubot Mortis. Pero mas seryoso ang sumunod niyang pag-iibigan kasama si Ronnie Henares, anak ng isang sikat na news columnist. Ang dagdag pa na payag ng Queen of All Season, I met Ronnie on TV when I was guesting on shows with Judith Paredes. He started courting me. This was in the early 70s and our relationship had the blessings of our families. His family and mine became very close. We planned to marry, but I felt I was not ready yet. I was still too concentrated on my career though. At the time the movies I was doing were merely pangmasa, nonsense musical like Let's Do the Salsa. I was not yet very conscious of artistic cinema. I wanted my movies to be the box office. Ronnie was the kind of boyfriend who gives you not with the rings or flowers but with books. I never went to college but Ronnie was a good equivalent. I learned a lot from him. He corrected my English, improved my pronunciation, and introduced me to new words. Although the use of cue cards that he made for me, I made me read aloud to him. Pero katulad ng kanyang mga nakarang relasyon, hindi naging matagumpay ang kanilang relasyon at dumating ang panahon na sila ay pinagwalay rin ng tadhana. At gaya ng dati, sa gabi ay nagdi-disco hopping siya. At isang gabi, sa isang disco nga ay naroon na naman siya. Itong binata na naging isang tumatango-tango na kakilala, si Edo Manzano. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.